Ito yung part 2 ng pagpapalit natin ng mugs. Ito yung nabili nating spacer galing sa Japan pa ito. Ito yung part 2 ng pagpapalit natin ng mugs. Kasi nung nakaraan nagka-problema tayo sa mugs sa harap. Yung mugs natin masyado malapit sa caliper. Kaya, ayan. So, bumili muna tayo sa Shopee. Itong spacer, ipalalagay natin doon sa tire shop. So, let's go! Ito yung nabili nating spacer galing sa Japan pa ito. 5mm, yan. Gawa sa aluminum alloy. Ito magbibigay ng additional 5mm clearance dun sa ating caliper at saka dun sa ating mugs. Magiging total ng 10mm na. Ayun, medyo okay na kasi yung dati na almost 5mm lang. Andito na tayo sa shop. Ayan. So nag-iintay lang tayo ng turn natin. Pangatlo tayo sa pila. Ayan. Alright. Ayan, ready na si BF3 para magpalit ng mugs. Yan yung ipapalit natin. Nung nakaraan, hindi natin nagawa yun kasi masyadong malapit yung clearance ng mugs at saka ng caliper. So, pag pinilit natin yung baka magkaroon ng error sa system niya kasi masyadong malapit yung clearance tapos bigla na lang hindi under dahil sa fault error. Ayan, inumpisa nang tanggalin yung gulong para mapalitan na yung mugs. Yung mugs na gagamitin natin ay NK mugs na galing sa Honda Jazz RS. Ito ay 100 PCD, so compatible sa BF3. Ito ay ginawa ni NK para kay Honda. So makakasiguro tayo na ito ay good quality. Ready. Fight. Ayan, so ilalagay natin yung spacer. Ayan, sakto. Wheel side. So, tingnan natin ngayon yan. Malayang ano niya. So, malayo na siya ngayon. Dati, malapit yan sa caliper. Okay na, sige. Palitan na natin yung goma. Ilipat natin dyan. Ito yung gamitin nyo. 5mm na aluminum alloy. Kung kailangan nyo yung link, i-comment nyo dyan sa comment section. Then, ibibigay ko sa inyo yung link. Ayos. So, makikita nyo, may nakalagay dito na wheel side. So, yung face na to, yung dapat nasa labas. Dito, walang nakalagay. Tama lang din yung outside diameter. Halos sakto lang dito sa hub natin. Alright. Yan, so may available sila na pito dito. Isasabay na natin na ipapalit. Pangit naman kung yung pito yung bibigay tapos bubuksan na naman, di ba? Ano, walang bengkong? Yan, kung saan tumigil yung makina, doon sila maglalagay ng timbang. Tapos kung ilan yung ilalagay ng timbang, nandun sa kanilang monitor. Aluminum lang yun ang kinakat nila, nakadidikit lang. Ay, didikit lang para Ayun, mabigat. ayun, oh.
Para bumigat. Oo, para pag umikot siya, yung weight, pantay-pantay siya. Yan ang wheel balance. Kasi ang importante niya pag umiikot ka na mabilis na. Pag mabagal, hindi mo mararamdaman yan. Pero pag mabilis ka, mararamdaman mo, maalog. Parang yung vibrator ng cellphone, kasi hindi pantay, di ba? Nagbabibrate. Ganun din yan. Ayan na, nagdagdag na naman sila ng patimbang. Okay na. So ayan, naikabit na yung gulong. Ayan yung clearance natin ngayon. Enough na yung clearance natin. Hindi gaya dati dahil walang spacer, masyadong malapit yung gulong sa shock. Ngayon is okay na spacing, kasya na yung aking kamay. Tignan natin dito sa may caliper. Ayan. So okay na yung clearance niya ngayon. Malaki na. Wala nang magiging issue dun sa sensor. Kung masyado kasi malapit nagkakaroon ng error. Yan. Ayun. So naiuwi na natin si BF3. Nailagay na yung mags. Gwapong-gwapo na siya. Hindi na siya mukhang mumurahin dahil hindi na siya naka-steel rim. Salamat sa panonood. Kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe. Thank you for watching and abangan ng mga susunod na video. Thank you.